naman ang gagawin natin. Ang carrier freezer. Deliver ito ng Alsapi na gatas. Yung pinakapalaking farm sa buong mundo. Alsapi. So, klima niya, kung clean ang driver nilo, namamatay yung carrier. Okay. Titingnan natin sa loob ng ito. Meron siyang nag-beep yung niya, emergency. So titingnan natin ngayon kung anong trouble. Ayan, nakalagay alternative auxiliary. So may code siya. So ibig sabihin yung device niya nagbibigay din ng so titingnan natin doon. So check muna natin doon. So patayin muna natin to para for safety. Okay, akit tayo sa taas. Ayan, nandito tayo sa taas. Dito tayo sa taas. Ito yung unit ng carrier. Okay. Yung ito nangyari. So yung code natin nakuha doon sa panel board, nakalagay alternator auxiliary. So ibig sabihin, hindi doon sa alternator sa engine, dito sa cabin natin. Kaya pala namamatay yung cabin natin. Kasi may sensor yan. So ngayon, ito yung engine na, ito yung compressor, ito yung pang standby motor. Kung pumaparking, pwede sa kuryente. 220. So ngayon, titignan natin. Kaya pala namamatay, nagbibigay signal. So, putol yung belt niya, wala So ayan. Kaya auxiliary. Tayong visual inspection, nakita natin, putol ang alternator. Tapos yung isang nakita natin, kaya sabi, suction. Ayaw tingnan natin yung mga wire. Kasi pag sensor, yan yung sensor. Suction. Saka discharge, yung high pressure switch, saka low pressure switch. So, ito kaya, loss. So, kaya, isa rin siya dahilan kung bakit siya nagbigay ng cold doon sa isaksak natin to. Tapos ito naman, papalitan natin. Wala na yung belt So, lalagyan natin ng belt. Okay. Ngayon, be sure guys, bago kayo humawak dito, safety, kailangan nalagay yung panatilihin yung safety. So, mayroon to safety switch dito. Bukod doon sa baba, mayroon dito ito. So, i-off nyo to. Switch off. Ayan on, off. So, switch off nito. Para hindi kahit switch on doon, hindi under. Okay. For safety. So, lagyan natin. Pero check din natin bago tayo pan-check natin mga pulley kung okay. Hindi walang stack up. Yun. Natin. Ay, yan, naikabit na. Higpit na lang para sa Ayan. Gamitin natin. So, baba ulit tayo. I-on na natin bago tayo bumaba. Para hindi tayo bumalik. So, i-on muna bago bumaba. Tara. So, i-on natin. Fix na natin yung taas. Low pressure switch. Kasi nakita natin yung belt. Lost connection yung low pressure switch kaya lumalabas doon sa lumalabas din. Dalawang volt ang ginagawa. So check natin kung hindi na sa mamamatay at saka okay na. Hindi na sa magbibip na may fault siya. Okay, on. Tayo natin. So ayan. Start na siya. Start na siya. Balik na bro! So medyo may katagalan to ng konti bago mag-start kasi medyo talaga itong mga carrier na to. Hintay lang natin may konti. I-start yan. Yan na. So yun. Start na. So, may may fault code yan. Mga bagong 5 minutes. Pag under niya, bibip ka agad yan, mag-indicate yung kulay mula dito. Kaya alert. Katulad ng kanina. Nag-alert yan. So, ibig sabihin,
mamamatay yung ano natin, makina, papatayin niya. Bagay po dito, kailangan ma-check natin kung saan ang fault. So, yan, dito, yan, yung seating dapat, ganito lang, dito lang the road. And kung sa city, dito, kung yung bago na yan. So, ito yung automatic naman. Kaya naka-automatic, hindi tayo dito sa standby kasi hindi gagana yan. Kasi standby, ibig sabihin standby, ito naka sa kuryente ng 220. So, sit tayo rito. Okay? Malay ko, okay naman na. Check natin ngayon yung charging niya. Dito nakikita natin ang charging. So, ang suction niya, 1.5. So, ang maximum niya, 2.0. So, ibig sabihin, pasok siya. Yun ang, ano ng preyon. Capacity. Pero kung bumaba siya ng 8.0, ibig sabihin kulang. So, tingnan natin yun. Suction, okay. So, ito yung hour ng tinakbo ng ano natin. Carrier. So, yan. So, walang code. Wala. Yung battery natin, yan, nakita mo, 13.9 volt. Ibig sabihin, okay na yung charging natin. Wala nang problema. So, okay na guys. Mission accomplished. So, tingnan natin yung ano.